pag-uusapan natin yung bagyong Maring. Ito nga, marami pa rin talaga talamak ang baha sa buong Kamaynilaan. Pero good news dahil nga 20% na lang po ay sa Manila ang wala ng baha. Pero syempre, Sandro, hindi natin na sumabak sa baha, lalo na yung mga naapektuhan. Lalo na nga sa taas ng baha at syempre sa lakas ng pag-ulan, sigurado namang dala niyan ang sakit. So, importanteng malaman natin ang mga sakit na yan at para natin may iwasan yan. Yes, and of course, para magkaroon po tayo ng idea or information po tungkol sa mga sakit na maaari nating makuha sa baha, makasama natin this morning si Assistant Secretary Eric Tayag ng Department of Health. Good morning, Asek. Good morning, boss. Good morning. Magandang umaga, Asik, at welcome back syempre sa Good Morning, Boss. Bago tayo magpatuloy, importante pong malaman siguro ng ating mga manonood ngayong umaga na syempre dala ng malakas na pag-ulan at mataas na pagbaha ang iba't ibang klaseng mga sakit. At nabanggit nyo nga po ang tinatawag na wild. Ano po itong wild? Warsag namin, Sandro, dyan, wild diseases. Sapagkat yung W, ang kumakatawan sa waterborne diseases o diarrhea, yung I, influenza at iba pang respiratory tract infection, ubo-sipon yan. Yung N, yung leptospirosis na nakukuha sa kontaminadong baha. At saka yung D, dengue. Okay, so himahimayin natin yung mga diseases. Umpisahan po natin dito sa leptospirosis dahil ito yung ito yung pinakakilala, lalo na sa mga baha. Kasi Asik, hindi natin maiwasan, nalulusong talaga tayo sa baha. Ano po ba yung siguro yung first, yung pinaka-initial na dapat natin gawin once nakalusong tayo sa baha? Alam mo, kailangan natin paliwanag na hindi porke tayo ay lumusong sa baha, magkakaroon na ng leptospirosis. Hindi po ganon. Kailangan kontaminadong tubig baha. So, yan yung baha doon sa mga lugar na tambak yung basura, may mga patay na hayop, daga. Yan po ang maaari maging panganib sa kalusugan natin. Alam nyo, alam natin sa leptospirosis? Yung bakterya kasi sumusuot yan dito sa balat natin sa broken skin. Sa mga sugat po. Kung may mga sugat tayo doon, tatakpan natin ng plaster. At mas mainam, hindi tayo naka-shorts, may pantalon para kahit papano may pananggalang para mabawasan yung panganib sa kalusugan. Ngayon, pag swimming, pag may nainom kang kontaminadong tubig baha, pwede rin yun. Pag humupa naman yung baha, putik, pwede rin yun. So, kailangan hindi tayo nagtatapak, may tsinelas tayo. Ngayon, 7 hanggang 10 araw matapos mong lumusong sa baha, maglakad sa putik, o may nalulong kang tubig baha, lalagnatin ka ngayon, mataas yun. Then you'll have these body aches, then mamamagay. It will show us paninilaw ng balat. Then it will affect the kidneys. Hindi ka ngayon maiihi. Then it can also affect the lungs. You can actually cough out blood. And then it can also go to the lining ng brain. Paralysis. So, pwede ka magkaroon ng paralysis, maninigas yung liig mo, and you can die. So ngayon pa lang, maaga pa lang, ang Department of Health nag-distribute na ng mga antibiotics. Okay. Doon sa mga lugar, mataong lugar, na kung saan matatagal lang bago humupa yung baha, para sa ganon, pag ininom nila to, ay hindi na sila magkakaroon ng leptospirosis. Mababawasan yung risk. Pero hindi guarantee yun, sapagkat ang aming binibigay pa rin na anunsyo, pag nilagnat kayo at sa palagay nyo baka leptospirosis yan, pumunta na rin kayo sa doktor. Asik, paano po yung sa mga lumusong sa baha pero hindi naman sa mga, hindi natin alam kung contaminated or hindi, let's say, napalusong ka lang, may initial ba siyang dapat gawin na iti-take or pagligo or ano po ba dapat gawin? Importante na kailangan maghugas pa rin tayo. Kasi kakapit doon yung dumi, magkakaroon ka ng alipungan. Di lulusong ka ulit. Doon sa alipungan mo ngayon papasok yung mga bakterya na pwedeng magbigay sa'yo ng leptospirosis. Ngayon, doon sa mga may alipungan at nangangati na yan, para makatipid ho kayo, magtimpla kayo ng 1 part white vinegar and 4 parts water. Lagay niyo sa planggana yon. Ibabad niyo yung paa niyo, tapos yung linisin for 15 minutes. Then you tap your feet dry. Paano sa ganun gumaling yung alipungan? Yes, ito Asik, matanong ko po kasi marami pong umiikot ng mga balita sa social media na ang gamot daw po para sa leptospirosis ay tinatawag na doxycycline. Pero ito po ay hindi naman po nirekomenda ng kung sino. Kumbaga, nire-recommend at self-prescribed lang po ng mga tao. Tama naman yun na doxycycline. Kaya lang, paano mo iinumin yun? Yan ba ay linggo-linggo, araw-araw? So, hindi namin nire-recommend ang self-prescription. Yes. Halimbawa, bawal yan sa batang wala pang 8 taon. Hindi rin yan binibigay sa buntis. So, mas mabuti po
na pumunta na lang kayo po sa doktor. O kaya sa health center, makakakuha pa kayo ng libre. Actually, tama si Ase. Kasi alam mo, Sandro, kahapon nga may mga kumalat na dyan sa social media, particular na itong Instagram, kung saan nila yung mga, siguro yung mga dapat inumin, pati mga gamot kapag nagka-leptospirosis. Kasi siguro mas maganda, huwag tayo mag-self-medicate, pumunta tayo sa mas nakakaalam ang mga doktor para tama yung prescription Oo, sa'yo. kasi baka mamaya kailangan mo palang inumin araw-araw yan. Minsan mo lang ininom. Baka mas Kasi lumala sabi pa mo, yung sakit. O baka naman minsan mo lang palang iinumin yan. Inaraw-araw mo. Di marili naman. Pero Ase, kamusta po? Nung nagsimula yung bagyong Maring, ilan po yung naitala natin na nagka-leptospirosis na? Alam mo, mababa yung kaso ng leptospirosis natin ngayong taon. Kaya lang, ang pagtaas ng leptospirosis natin, kung kailan tayo merong malaking baha. Kaya yan, binabantayan namin kasi kung talagang tataas yung kaso namin ng leptospirosis, yan ay sa isang linggo pa. Kasi yung incubation period ay Yes, 7 right, araw 7 hanggang days. 10 araw. Same with Pero dengue. pwedeng maigsi yun. So, pag nilagnat po kayo, pumunta na kayo sa ospital. Yes. Ito po, Asek, alam naman po natin na siyempre ang DOH kasama po sa isa sa mga ahensya na tumutulong nga po para sa mga rescue and relief at respond po sa mga nag-evacuate at yung mga talagang mga pamilyang nilikas mula sa kanilang mga tahanan. Ano naman po ang inyong tulong na inihahandog po sa ating mga kababayan ngayon nga? Siyempre, ng iba't ibang mga sakit. Alam ko po ay magpapadala po kayo ng mga volunteer doctors at mga nurses po. Gusto namin maagapan ng mga nagkakasakit, hindi lamang sa evacuation center, pati na yung mga nanatili sa bahay nila at hindi pumunta sa evacuation center. Sa evacuation center ay sinisiguro namin na nabubukod natin yung may matinding sakit doon naman sa iba para hindi sila nahahawa. At yung mga buntis, binibigyan natin ng prioridad dyan. At hinihikayat namin yung mga nanay na may bagong silang na sangkot na mag-breastfeeding. Yes. Ngayon, may mga gamit din kami binibigay yon, pero hindi yung pinamimigay. Talaga merong konsultasyong ginagawa. Para na sa ganon, tama yung pamimigay namin ng gamot. Kaya yung mga magdo-donate ng gamot po, kailangan padaanin niyo yan sa Department of Health. Maliban dyan, sinisiguro namin na may sapat silang tubig at malinis yung tubig. Kaya nga kung malabo yung tubig, yun ay kailangan salain, pakuluan nyo. Pag rolling boil na, 3 minutes na lang. Ngayon kung ayaw nyo magpakulo dahil sa wala kayong magamit na gas, yun ay kailangan yung patakan, 2 drops. Ginagamit natin bleach sa bahay, sa damit. Huwag ko kayo matatakot, 2 drops noon sa 1 liter ng tubig. Let stand for 30 minutes, pwede nyo nang inumin. Okay. Huwag nyo palalampasin ng 24 hours. You have to prepare a fresh solution kung hindi nyo nagamit yung tinimpla nyo. Yes, importante po yan, sir, siguro dahil sa diarrhea na nga po na nabanggit nyo na sakit. At kung may diarrhea naman, magtitimpla tayo ng Orisol. So malinis yung tubig, haluan natin yon ng 6 na kutsaritang asukal, kalating kutsaritang asin. Tapos yun, paiinumin natin doon sa nagtatae, parang sa ganon, hindi siya ma-dehydrate. Kasi huwag niyong babaliwala ng dehydration kasi yon ay nakamamatay. Yes. So, Asik, siguro dahil patuloy pa rin yung paglakas ng ulan at syempre marami pa rin talaga mga stranded at yung mga nandun sa mga bahana area po. Ano po yung siguro final message na lang po para sa kanila at sa mga viewers na nanonood sa atin ngayon? Okay. So kung pinalilikas na po kayo ng mga otoridad sa inyong mga lugar, sana po ay sumunod po tayo sapagkat ang kaligtasan nyo, kalusugan nyo ang aming hangarin. At makinig po kayo sa mga balita katulad po sa napapanood nyo ngayon. Bigyan kayo ng mga tamang impormasyon na magiging gabay nyo at kayo'y mananatiling ligtas at malusog. Ayan, so dapat lagi natin tandaan, health is wealth. Correct. Dapat alagaan natin yung, pangalagaan natin ang ating mga kalusugan. At syempre, lagi tayo makinig at huwag tayo mag-self-medicate. Ito nga may mga kumakalat sa mga social media. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Siguro pwede rin namin ibigay yung mga emergency numbers Yes, please, namin. Ate. Tumawag kayo sa 02-921-6480 o sa telepono bilang 02-711-1001. At yan, kasama nga po natin si Assistant Secretary Eric Tayag ng Department of Health. Thank you so Maraming much, salamat po, Asik. sir. Good morning, boss! Thank you.